Hello guys! Welcome back to my channel! Ikaw ba ay isang beginner na stock investor at napakarami mong tanong sa iyong isipan? Pues sasagutin po natin ngayon yan! Lalo na kung sawang-sawa na kayo sa mga usual na answers na naririnig po ninyo. Kaya mga kapatid, kapit po kayo sa iyong upuan. Real talk po tayo! Okay, umpisahan na po natin! Ang unang tanong, ang stock market ba ay isang sugal? Is it just gambling? Ayan, hindi po. Kapag alam po ninyo ang inyong ginagawa, hindi po ito sugal. Ang stock investing po ay pagbili ng negosyo at hindi po ito pagpusta sa mga ticker symbol, yung mga symbol, no? Hindi po ito mga numero at mga letra lang na pinupustahan po natin. Ito po ay pagbili ng negosyo. At kung nakakaintindi po kayo, no, marunong kayong mag-appreciate ng business at marunong po kayo mag-appreciate ng halaga ng isang negosyo, eh malaki po ang chance na maging successful po kayo. So this is a skill-based, hindi po ito gambling. Okay, number 2 question, magkano ang kikitain ko sa stocks? At yan ang bagay na kinikilig ang lahat at gustong malaman. Ito ang sagot. Mali pong mindset po yan. Kung may papasukin po kayo bagong investment, hindi po unang tanong ninyo magkano kikitain, hindi po ganon. Ang totoong investor po, ang unang tinatanong, gaano ka safe, gaano ka risky, paano ko i-manage ang risk ko pag pinasok ko ang investment po na yan. Pero kung sasagutin po natin, no, for retail investors, mga mortal na tao tulad mo, tulad ko, naglalaro lang po yan from 6 to 10% sa Pilipinas per year on average. Kada taon po yan. Pero marami pong factors. Kaya sinasabi ko po ito in general lang po. Some years are great, some years are bad, no? At may mga tao po talaga na mas skill kesa po sa iba. But to consistently do more than 10%, no, na consistently, mahirap pong gawin po yan. Although minsan, no, nakaka 15% ka, 20% ka sa isang taon, it doesn't mean na magiging sustainable po yan, no? Magkakaroon po ng taon na hindi po maganda. So ang realistic po talaga is 6 to 10% para sa mga average investor, mga mortal na tao tulad mo at tulad ko. Okay, number 3 question, is it true that I should not invest in the stock market kasi napaka-risky? Taas, baba, napaka-risky. Grabe po, no? Okay. Guys, ganito po yan, no? Ang stock market po, hindi po siya katulad ng ibang investment vehicle, no? Kung tayo po ay sanay sa time deposit, no? Yun, ganun ang mindset natin, time deposit. At ayaw po ninyong i-bend, no? At ayaw po ninyong matuto ng something new at ayaw nyo po maging i-explore, no? Ang ibang klaseng perspective, hindi po kayo po pwede po sa stock investing kasi iba at napakalayo po ng stock investing kesa po sa pag-i-invest po ninyo sa time deposit, kesa po sa pag-i-invest ninyo sa treasury. Iba po. Kaya kung hindi po kayo willing, napaka-risky po sa inyo ng stock market. Pero kung pag-uusapan po natin ng stock market, ang stock market po ay legal, regulated ng gobyerno at ito po ay essential, kailangan ng ekonomiya. Legit po ang stock market, no? At marami po nagsasabing tao po, no, even mga financial, nag-a-advise ng financial, mga kilalang tao, sinasabi nila, no, ang pangit ay stock market kasi pag up yung market, masaya ka. Pag down yung market, malungkot ka. Usually po, mga tao nagsasabi po ng ganito, wala po masyadong experience po sa stock market kasi kabaliktaran po yan. Ang mga tao po, no, na marami na pong experience sa stock market, kapag down po ang market, pag bagsak ang market, masasaya po yan. At kapag mataas ang stock market, hindi po masaya yung mga yan. Kinakabahan po ang mga investor kapag up po ang market. So yun po ang reality po niyan. Binibigyan ko lang po kayo ng balancing perspective, no? O napakadelikado pong sabihin, no, na ang stock market ay risky at wag natin pasukan. Bakit? Kasi there is such a thing as
na tinatawag na enterprising investor. Ibig pong sabihin, may mga tao po na gusto at willing magtrabaho at magsunog ng kilay in exchange for a better returns kaysa sa binibigay ng time deposit, kaysa sa binibigay ng MP2, kaysa binibigay ng treasury. Willing sila magtrabaho, willing sila magsunog ng kilay. So yun, sa mga taong ganun, napakaganda po ng stock market. Pero para sa mga tao na ayaw na po mag-improve, hindi po pwede sa inyo ang stock market, no? At ayaw po ninyo buksan ang utak po ninyo, ayaw po ninyo mag-improve, hindi po ito para po sa inyo. Risky po ito. Pero for people na enterprising, no, at talagang masipag, baka pwede po ito sa inyo, no? That's when the stock market shines, no? For those who study and they can perform better, no? Na magagawa nila yung low risk, no, over long term. Number 4 question. Kuya John, gusto ko mag-invest sa stock market. Ano ang bibilin ko? What stock should I buy? Ay, yanyari po tayo dyan. Matahin po nagtatanong po siya, Kuya John, anong bibilin ko? Kuya John, nakabili na ako. Paano gagawin ko? Ibebenta ko ba? So pag ganyan po ang mga tanungan po natin, guys, no? Ang ibig po sabihin nito, hindi pa po kayo prepared, no? Hindi pa po kayo prepared para sa stock market at hindi pa po talaga kayo dapat bumibili kung ganyan po ang mga tanungan natin sa ating utak. Ito po ay real talk lang po ito. Kasi investing po is a very, very serious matter, no? Stock investing, it's very serious matter, no? Hard-earned money ang pinupusta po natin dyan, ang nilalagay po natin niya, ini-invest po natin dyan, yung inipon natin na pera, pinagpaguran po natin. So, ibig ko pong sabihin, hindi po pwedeng ganyan po tayo. Kailangan po proper preparation at may understanding po tayo bago po natin pasukin ng stock market. Number 5, are stock really that risky? Can I lose more than what I invested? Okay, risky ba talaga ang stock? Ang sagot, yes. Kung hindi mo alam ang ginagawa mo at nanguhula ka, stocks can be risky. Kahit sundan mo pa ang mga popular na advice na indexing blue chip stocks, pwede ka pa rin mawalan ng pera kung kulang po tayo sa kaalaman, preparation, knowledge, and strategy. Kailangan po iyan para ma-minimize ang risk at hindi po tayo mawalan ng pera. Number 6 question. Pwede ko bang kopyahin na lang, no, your recommendation na nakita ko sa Facebook, napanood ko sa TikTok? Ayan. Pwede ko bang kopyahin na sa Facebook at TikTok? Guys, ito po seryosong tanong. Seryoso ka ba? Nahihingi ka ng advice tungkol sa pera mo galing sa Facebook, galing sa TikTok, no? Pag mga ganito mga chismisa na po ang pinag-uusapan, mas malaki po ang chance late na po kayo at kumita po na po ang ibang tao at ikaw ay malamang wala na pong kikitain. Okay, number 7. Pwede ba akong bumili na lang ng blue chip stocks and forget about it? Alam mo yung blue chip stocks, no? Yung mga sikat po. Pag sinabi blue chip, mga malalaking kumpanya na sobrang sikat sa stock market. At marami pong tao naniniwala na kapag nag-invest ka sa blue chip stock ay safe ka na. Pag nilimit mo na lang, no, yung choices mo sa mga blue chip, sa mga malalaking company na sikat, ay wala ka ng risk. Hindi po totoo po yan. Reality check. Kahit po blue chip stock, pwede po mag-crash ang price. Recently po, no, itong nakaraang taon, no, mga example po niyan, Monde, Nissin, no, Wilcon, URC, no, talagang nag-drop po, nag-decline ng malaki ang kanilang presyo. Mga blue chip, mga kilala po ang mga iyan. Ano pa? Historical, pag tinignan po natin ng history po, no, ng Philippine Stock Exchange, ng Philippine Stock Index, ang dami po ng mga mga blue chip, once na ang lalaking kumpanya na naging parte pa ng index po ng Philippine Stock Exchange ay hindi na po sila tulad ng dati. They either disappeared or yung business po nila nag-change na po significantly from their glory days. Ibang-iba na po, no? Ang katotohanan po, no? Blue chip stocks, walang problema. Malaki po ang advantage po nila. Established na sila, well-known na sila, market leader sila. Very, very good. Kaya lang po, wala pong immune sa competition. Lagi po may bagong kumpanyang papasok sa market at kakalabanin yung mga malalaki na yan. Ano pa? Maaring magkaroon ng mismanagement. Wala pong immune sa mismanagement. Ano pa?
mataas ang utang. Ayan, maaari magpabagsak ng isang kumpanya pag malaki ang utang. Ano pa, sometimes, nangyayari talaga bad business decision. Kahit kaninong kumpanya, pwedeng mangyari po yan na pwede po masira ang isang kumpanya kahit gaano pa siya kalaki. Okay, number 8, do I need to check the stock market every day? Kasi sabi na, Kuya John, pagpasok sa stock market, ang sabi nila, kailangan binabantayan ko raw araw-araw, minuto. Paano ba yan? Okay, ang sagot po dyan, it depends po sa strategy po ninyo. In the past po kasi sa Philippine stocks po, no, I think majority o halos lahat talaga ng market participant ay tinatawag na active traders. So kung yan po ang strategy na gagawin po ninyo, ay kailangan nyo talaga bantayan araw-araw kasi active trader ka. Pero meron din pong tinatawag na long-term investor na nauuso na po ngayon sa Philippine Stock Exchange, no, sa Philippine market. Marami at parami na pero ng parami ang long-term investor na nakafocus sa negosyo, sa nangyayari sa negosyo at wala po silang pakialam sa presyo. So pag ganun po, ay hindi po ninyo kailangan tingnan araw-araw. Kasi ang mga development po sa negosyo, yung mga business deals, yung mga project niya, yung pagpapatayo ng factory, pagpapatayo ng mga branches, matagal po yan, no? At hindi po agad-agad nagre-reflect sa stock prices. Number 9, Kuya John, pwede ko bang kopyahin na lang ang portfolio ng isang idol ko, ng isang hinahangaan kong investor ko? Kopyahin ko na lang po yan. Pwede ba yung Kuya John? Kasi same lang naman yung gusto ko lang naman kumita. Gusto ko lang ng pera. Okay, ito po ang opinion ko po dyan. Hindi po pwede. Kapag nagkaroon na po kayo ng maraming experience po sa stock market, maiintindihan po ninyo na hindi kayo pwedeng kumopya ng portfolio ng iba. Kasi po, hindi lang po pera ang pinag-uusapan, hindi lang po profit basta kumita, hindi po. It's about being comfortable sa mga holdings po ninyo. Kailangan komportable ka kung ano yung mga negosyo na hawak mo. Kasi it's all about the journey din, no? Yung journey mo, gaano ka magiging kampante ka sa journey mo, no? Ayan. Kahit ako po, no? Ako po ay isang value investor. Si Moneywise Engineer, isang value investor. Si PSE Warrior, value investor. Pare-pare silang value investor. Hindi nga kami magkakaiba ng style, no? Or strategy. Pero none of us, I bet you, wala sa isa sa amin tatlo ang magiging comfortable kapag pinagpalit-palit po namin ng portfolio po namin, nahawakan namin yung portfolio ng iba. Hindi po. Kasi marami ba, kahit na pare-parehas kami na value investor, marami po kaming differences kasi individuals po kami. Example po, no, para maintindihan po ninyo. Buying a specific stock means you believe in the industry or that particular business. Ang problema, magkakaiba tayo ng background. Ayun, maaaring si PSE Warrior, meron siyang hawak na sa isang stock na hindi talaga ako familiar. So, hindi ko siya pwedeng bilhin at hindi ko siya mabibili kasi hindi ako familiar. Ganon din si PSE Warrior. Baka may stock na hawak ako, hindi niya rin siya comfortable na bilhin kasi maaaring hindi rin siya familiar doon sa hawak ko. So, magkakaiba po talaga. Kaya ganon po siya. Hindi po talaga pwedeng kumopya kasi hindi po siya all about money. Ayan, no? Number 10, can I buy stocks of companies I already know and use? Ayan, sikat na sikat po ito. No? Halimbawa, okay, ang cellphone ko is smart. Hindi bibili na lang ako na smart kasi magaling ang smart. Kaya ang internet provider ko, Converge. So, magaling ang Converge. Bibili na lang ako ng Converge. So, parang ganun po, no? Kung ano yung ginagamit ko, di yun ang stock na bibiling ko kasi malamang magaling yun. Halimbawa, kumakain ako sa Jollibee, di Jollibee ang bibiling ko. Hindi po ganun kadali po yun. It depends po. It depends. As a customer, since ikaw ay customer po ng company po na yan, meron kang insight. Kasi nakikita mo, as a customer, nakikita mo kung maraming parokyano talaga o talagang mahina. May ano kay makakatulong sa decision making mo. Kaya lang, it doesn't mean, no, na hindi dahil ginagamit mo yung produkto, halimbawa, ang cellphone mo dito, cellphone mo smart, cellphone mo globe, no? Hindi po ibig sabihin na maganda yung business model ng kumpanya. Maaaring maganda yung produkto, pero yung business model maaaring hindi maganda. No? Okay, maaaring masarap yung pagkain niya, pero maaaring yung kumpanya ay hindi pinapatakbo ng maayos. Or maaaring hindi healthy ang financials, maaaring maraming utang
pwede po mangyari po yun. Ginagamit mo yung produkto niya, serbisyo niya, pero marami siyang utang. So lahat po ito, business model, run properly, healthy financials, kailangan po ito para maging successful ang investment po ninyo. Also, no, being familiar with the product doesn't mean that the price is right. Maaring, okay, maganda nga yung kumpanya, ginagamit mo, namamayagpak, pero masyado na siyang mahal and it's no longer a good investment. At yun lang po ang 10 tanong na pinili kong sagutin today. Sana may natutunan po kayo. Disclaimer lang, hindi po ako expert. This is just for entertainment and general education. Sana marami kayong natutunan. Feedback kayo sa baba kung nagdi-disagree kayo or nag-agree po kayo. Alright, like, share, subscribe. To God be the glory sa inyo. God bless po sa inyong lahat. Happy investing. Bye-bye.